April 9, araw ng Tuesday at walang pasok sa buong Pilipinas. Ibig sabihin, andito kami lahat dito sa bahay. At alam nyo naman, pag nagsama-sama kami ay wala kaming ibang ginawa kundi kumain lang ng kumain. At naisipan naming magluto ng chicken feet at sinigang na bangus. Hindi ko na pala nakuhanan ng video yung pagluluto ni Ate Yan dito sa sinigang. Ito nga pala yung ulam na request ni Mimi ngayon. Nagustuhan kasi ni Mimi yung sinigang na bangus ni Ate Yan, kaya't ito yung ni-request niya at ito ngayon yung uulamin namin. Aside sa pagluluto ni Ate Yan, siya na rin na malengke ng isda. At habang pinapalambot nga namin yung chicken feet, sinasabayan na rin ni Ate Yan yung paghahanda niya sa lulutuin niyang lumpiang toge para mamayang hapon. Yung tipong hindi pa kami nakakakain ng lunch pero naghahanda na ulit ng pangmeryenda. At dahil nga matagal palambutin yung chicken feet, ginamitan ko na talaga to ng pressure cooker. Gusto ko kasi yung luto niya ay yung sobrang lambot. At habang nagpapalambot nga ako, naisipan ko namang mamasyal muna dito sa bukid. Dahil sa sobrang init nga ng panahon ngayon, halos ayaw naming lumabas maliban dito lang sa paligid namin. Maliban sa masusunog na yung mga balat namin, malamang ay pati ulo ay sasakit din. Tingnan nyo nga dito sa bukid namin. Grabeng tindi talaga ng araw. Kaya't sa mga lumulusong yan sa bukid, kailangan nyo talagang mag-ingat. Huwag din kalimutan na magdala ng tubig at uminom ng marami. At isa pa, kung hindi talaga maiiwasan na magstay kayo sa ilalim ng init ng araw, ang gawin nyo na lang ay basahin nyo yung towel at ilagay nyo sa leeg nyo. Sa ganung paraan, at least mababawasan yung init na naa-absorb nga ng katawan natin. Dahil ngayon, maraming cases talaga yung nahi-heat stroke. Kaya't huwag niyong kalimutang uminom ng maraming tubig. Or kung hindi naman kayo nangangamuhan, ang advice ko lang sa inyo ay lumusong kayo sa bukid kahit hanggang 9 to 10 a.m. At pagbalik naman sa bukid kahit 4 p.m. onwards. At least sa mga oras na yon ay hindi na sobrang init. Ang naman ay suggestion ko sa inyo. Pagkatapos ko nga mag-ikot-ikot sa bukid, bumalik na ako dito sa kusina. Alam nyo bang kamuntik na palang masunog tong niluluto ko? Naubusan na kasi ng sabaw. But anyway, nasave naman at hindi pa naman natutong. Kaya't dali-dali ko na lang dinagdagan ng tubig at tinimplahan na. Niluto lang saglit kasi medyo malambot-lambot na rin. And finally, pwede nang iserve tong chicken feet na adobo. Nilagyan ko pala yan ng konting sili. Feeling ko kasi parang literal lang na paa kapag walang sili. At dahil buong mag-anak kaming kakain ngayon for lunch, dito kami sa labas kakain. Liban sa presko na, ay talagang mas masaya kumain dito sa labas. Ito nga't nakahain na yung chicken feet at sinigang na bangus. Aminin nyo guys, mas masarap talagang kumain sa mga ganitong lugar. Ewan ko na lang sa iba kasi mas gusto talaga namin kumain dito kesa sa mga fast foods. Dito kasi mas malaya kaming nakakapagkwentuhan, nakakapagbiruan at eat all you can nga. At isa pa, kailangan nating sulitin yung mga oras natin. Yung oras na kasama yung buong pamilya. Kami kasi talaga ay isang family-oriented. Yung basta may oras or may chance ay hindi namin pinapalagpas. Diba, hindi naman natin kasi hawak yung oras kung hanggang kailan tayo magkakasama. Malay natin yung ibang members ng family ay magiging busy. O di kaya mapapalayo sa atin. Yet habang may oras, may chances, spend natin yung quality time sa family. But anyway, balik na tayo dito sa food trip namin. Isa nga tong chicken feet sa paborito kong ulam. Naalala ko nung nasa Japan ako, madalas nga ako magluto niyan. Ginagawa ko rin na pambaon. Pero mas masarap talaga siyang pampapaklang. Ganyan nga yung niluluto ko at inuulam pag sobrang tight yung budget namin noon. Sobrang mura kasi doon compared dito sa Pilipinas. Nagulat nga ako at 150 pesos per kilo na yan ngayon. Pero dahil sa sobrang nag-crave ako, kahit may kamahalan ay bumili ako niyan. Masasatisfy naman kasi yung cravings ko. Kayo guys, anong niluto nyong ulam kahapon? At dahil sa sobrang init ngayon, ano yung nagiging activity nyo? Ganito lang talaga kasimple yung buhay namin dito sa bukid. Hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli!